Matagal niyang tinarantadong ng kumag na 'yan ang Tresera Distrito ng Maynila. Kung may problema diyan sasabihin ng COA na may kailangang pera ibalik. Walang pinababalik meaning okay, tama ang paggasta. Correct. Paano magkakaroon ng certificate si Piatos? Amaw alias nga. COA is the authority agency of the government. Pagdating sa audit, correct. Fairly presented lang. Anak ng tinapay, oh. Ang hirap kausap, no? Sabi niya, fairly presented lang yung report. Pero yung laman daw ng report, flag down daw. Wala tayong magagawa, no? Ibig mo sabihin, yung summary, okay. Pero yung laman, hindi okay. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, PJ, kanina pa, auditor ka ba? Kasi ako, aminado ko, hindi ako auditor eh. Pero henyo ko. Pag yung COA naglabas ng unmodified or unqualified opinion, okay na yun. Ngayon, kung auditor ka at kaya mong ipaliwanag sa amin na yung report ay okay, pero yung laman ng report ay hindi okay, ay hindi, yan, sige, pagbibigyan kita. Pero kung sasabihin mong hindi ka auditor, opinion mo lang, batay sa pagkakaintindi mo ng report lang yung okay, pagkakaintindi mo lang yun. Hindi tayo qualified na intindihin beyond, no? Doon sa nakalagay sa report, written yung report eh. Hindi naman siya sinabi lang. Ito ay written. No? Written siya. Nakalagay unmodified opinion. Written siya. Hindi siya pwedeng tsambahan. Ngayon, yung sinasabi mo kasi sa akin, cleared yung report pero hindi cleared yung loob ng report. Paano nangyari yun? Number one, kaya nga, kung ikaw ay auditor, tsak yan, may papaliwanag mo. Kung pareho lang tayong hindi auditor, pareho lang tayong matalino, mas kakampihan ko yung talino ko kaysa sa'yo. Kasi yung talino ko, napatunayan ko na. Ano po sinasabi ng talino ko o nung utak ko? Ang sinasabi ng utak ko, maniwala ka sa otoridad. Hindi dun sa ipinangalan kay PJ na anak ni sa kay PJ na kalab team ni sa Annalisa. Sino na nga yung PJ Abellana na tatay ni Abellana. Sagutin mo lang ako, ikaw ba ay isang auditor? Kasi bibigyan kita ng chance talaga, pagpapaliwanagin kita. Pero kung ikaw ay hindi auditor at pagkakaintindi mo lang ganun, hindi ako papayag. Pasmado talaga utak kapag loyalista nga. Flag down sa taxi yun, baka red flag. Maria's season ay wala din sa PSA. CC Ryan, baka hindi nakapasa ng accountancy. Romantic Moon, Magic Hehe, di ka na nilamig, nagkamali ka ng CP gamit. PJ, anak ni Castro. Hayaan nyo, boss, magpaliwanag sa mga hindi maliwanagan kasi mako-convert ni boss yung mga yan, kakapanood dito. Boss, malamang nanood yan sa vlog nung Attorney Claire Castro. Bagyan napanood ko rin yun kasi yung vlog. Yan nga explanation ng Attorney Claire. Ang tanong, si Attorney Claire ba ay isang accountant? Kung hindi rin naman siya accountant, pareho lang kami pagdating dyan sa sa audit. At least ako, alam niyo po, may experience po ako sa audit eh. Head po ako ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan.
Gumagawa po kami ako po signatory po ako ron sa MOOE namin. Ako po yung huling si pipirma doon, no? Sa usapin po ng mga papeles, hindi ko po pakikialaman yan. Itatanong ko lang, ano tong pinagkagastusan natin dito? Nasaan yung picture niyan? Pero yung lahat po naman nakasulat doon, may mga koda po yun. Yung mga kung ano-anong mga papeles na sila lang po nakakaalam nun. Mga auditor, mga taga-opisina namin, no? Kailangan lang sampalataya ako sa kanila at marunong ako magbasa. Tinitignan ko lang ano tong binili na to, ano tong pinagkagastusan na to. Pero yung mga busisiin pa yung mga parte-parte nun, wala na akong alam dun. At pabalik-balik po yan. Totoo po yan. Sa division level pa lang, ilang balik po sa amin. Sir, may kulang kang pirma. Pirma na naman. Sir, may kulang tayong picture. Sige, lagyan nyo na. Sir, may kulang pa tayong ganun. Pabalik-balik. Pagdating sa region, may makikita na naman yung region. Kaya matagal po yung pag-audit na yan. Sila lang po nakakaalam kung ano yung hinahanap nila. Ganun po yung auditing. Hindi po yan yung akala nyo maliit lang na ahensya ko. Paano pa yung vice president ka ng buong Pilipinas? Kaya yung sinasabi ni BP Sara na hindi naniniwala yung marami. Hindi naniniwala kay yung sagot ni BP Sara na hindi ko na-encounter yan si Mary Grace Piatos. Totoo yun. Hindi mo Nako, buong Pilipinas ang hawak ni BP Sara. Ako nga, maliit na lang ang hawak ko. Hindi ko, kala nyo ba babasahin ko pa lahat na nakapirma dyan? Kung ilagay nila kung anong pangalan dyan, titiwala na lang ako. Nakarami na po kung copy ko mula ka. Kaya ayoko na po. Boss, wag mong pansinin yan. Hindi po, kinakailangan po nating pansinin. Kasi matututo po tayo dyan. Matututo po tayo na hindi po lahat ng matatalino ay kaya po. Kumbaga, ngayon po, panahon po ng espesyalisasyon. Unlike po before, nung panahon po ng mga Renaissance man, nung panahon po na Renaissance, di ba? Si Michelangelo, sculptor na, pintor pa, di ba? Siya yung nag-ano ng Sistine Chapel ba yun? Tapos siya rin ang gumawa ng mga rebultong ngayon po, sculptor ka lang. Yung mga doktor nga nung araw, nakikita ko, napapanood ko nung araw sa mga pelikulang luma Yung magbabahay-bahay pa yung doktor. Papatawag yung doktor ng mayamang artista. Tapos pupunta rin ng doktor. Doktor sa lahat yun. Ngayon, ang doktor po ngayon, kakaiba na. Specialized na rin. Boss Buds, pwede po bang i-report ng COA ang audit findings ng Kongreso? Pwede po bang i-report ng COA ang audit findings ng Kongreso? Hindi ko maintindihan. Wala pong magiging audit findings ang Kongreso. Hindi po sila pasado na tawagin yung report nila na audit report. COA lang po ang mag-o-audit report. Konti na lang ba? Boss Buds, nakapag-copy ko ka na ba? Editor, itong katabi ko dito, tawang-tawa sa comment na fairly lang daw. Kain-kain daw ng gulay at tulog ng maaga. Ayan. Natatandaan ko yan. Pinagmamalaki ng Office of the Vice President nung panahon ni Lenny yan na unmodified report, unqualified opinion. Sasabihin nila, pinakamataas na audit report, nakuha na naman ng OBP. Bandera sa lahat ng dyaryo yan tuwing may lalabas na Bakit ngayon hindi nyo man lang binalita? Di ba? Yan yun Yan yung sinasabi natin na yung press talaga natin kontrolado. PJ, may nakikinig na auditor, maggulay ka daw at panay-hit-hit. Kinain na ng sistema yung Attorney Claire. Sa wakas, alam niyo po, hindi porket attorney ka, alam mo yung mag-audit. Hindi po. Iba po yung mga auditor.
Crazy, karamihan po sa COA, auditor na attorney pa. Doble-doble. Yung matataasan tungkulin. Ilabas na kasi Grace Piatos para tapos ng kwento, dami pang paliwanag. Wala po tayong magagawa kung hindi mo maintindihan ng paliwanag. Ang dami ko raw paliwanag kasi po, vlogger ako. At ang estilo ko po ng pagbablog ay nagpapaliwanag. Ngayon, kung ayaw mo magpaliwanag yung vlogger, punta ka, daming vlogger na, eto po ang sinabi ni Marcoleta, panoorin natin. Yun pala gusto mo eh. Kanya-kanya po kami ng diskarte ng pagbablog. Tatanong mo sa akin bakit ako nagpapaliwanag? Ganito format ng vlog ko eh. Hindi mo pa maintindihan. Sasabihin mo, ilabas na kasi si Mary Grace Piatos. Para maunawaan ko para maunawaan mo, hindi tao si Mary Grace Piatos. Siguro naman malinaw na yun. Hindi siya tao. Pag hindi mo pa naunawaan niya, huwag mong bigyan ng katwiran ng katangahan ni Sarah. Tanga pa ngayon si Sarah. Bibigyan ko ng katwiran. Marunong ka pa sa akin. Gumawa ka ng vlog. Sabihin mo ganito, narito po tayo sa vlog ko, hindi po ako magbibigay ng katwiran. Bahala na kayo dyan. Ito po picture. Next picture. Susunod pong picture. Ganun gawin mo sa vlog mo. Huwag kang mga twiran. Vlog ko to. Sabihin mo. Sculptor na Teenage Mutant Ninja Turtle pa. Tanong po, paano kung one day natuklasan na si PBBM may CF na 100 billion na hindi malaman kung saan ginastos at hindi may paliwanag? Hindi na ba dapat imbestigahan yung confidential fund nga? Meron po siyang confidential fund na 4-point-something billion. Yun nga yung tinatanong natin. Bakit hindi nyo imbestigahan? Kung kayo talaga, ang purpose ninyo ay, di ba? Kung ang purpose ninyo ay transparency, kinakatwiran nyo transparency sa confidential fund eh. Bakit hindi ninyo imbestigahan yung confidential fund ng ibang may confidential fund? Hanggang ngayon, dinadivert nila yung usapan kasi yun yung ground nila sa impeachment kay BP Sara. Tanong po, paano kung one day, nasagot na natin yan. Malamang boss bad sa ground yun, mga yun, di na ni BP, isa-isahin pa yan, informant from the ground. At di po lahat ng NPA nag-aaral sa universidad ng galing mostly taga-bundok kaya wala ng birth certificate. Tsaka hindi, ewan ko hindi talaga po pwedeng kalkalin ng confidential fund. Tayo lang po ang kumakalkal niyan. Inyo na nga si Rowena Guanzon Hindi pa believe sa inyo. Boss Badong, ang pag-audit hindi naman paghanap ng mali o katiwalian. Pag-examine po yan kung sumusunod sa auditing standards and procedure. Ang ginagawa nila ay paghanap ng mali. Ayun. Fault finding. Tama, yung sinasabi ni BP Sara, ito ay fishing expedition. Di talaga sasagutin ni BP, lalabas si Piatos kasi siya ang igot. Bawal yon, alagot. Mahirap talaga paliwanagan ng taong sarado. Hindi, okay lang. Di naman ako nagpapaliwanag dun sa taong sarado Pinapaliwanag ko po sa inyo kasi malamang yan yung mga tinatanong, di ba? Yan yung dala-dala nila May dala sila rito, putya, tatanong ko to kay Badong, ewan ko lang kung hindi mamilipit sa kasasagot yun. Ganun po yun Kaya malamang yan po yung ma-encounter ninyong mga katanungan na pwede nating kahit pang roten pwede magtanong. Correct.
4.5 billion ang Bobit, isa ka din nga. Bakit si BP Sara lang imbestigahan? Siya lang po ang threat eh. Ang hindi alam ng mga ugok na congressman, ang kinalaban nila ay INC. Dahil INC na mga empleyado sa COA, ang kinalaban nila empleyado sa COA, ang pinsang ko na INC member. Si Mary Grace Piatos at bahay dahil sabi ni Pangulong Bongbong na uwi sa usaping chichirya, visit number 113. Yan. Thank you very much sa 499. Naghanap kay Mart Grace Piatos, mga NPA, hinahanap yata nila si Piatos para dukutin. Correct, pwede yun. Tay Amik, thank you. Ang bottom line, hey, HOR, tuwad. Wala kayo sa posisyon mag-audit. Hintayin ninyo yung report ng COA period. Meron na nga report ng COA eh. Fishing expedition, ayun, natuklasan nila na walang birth certificate si Piatos. Malaking problema sa kanila yun. Actually, meron na sila na fishing expedition. Nagwala si BP Sara eh. Nagmumura, pinagmumura sila. O di sabihin nila, hindi karapat dapat na maging pangulo, di ba? Palamura, etc. Pero may naging pangulo tayo ng palamura eh. Yun po ang pinakamagaling na pangulo ng Pilipinas. Sir Baz, napanood mo na ba yung sarili mo sa SMNI? Sikat ka na. Maganda ba? Maganda ba interview? hindi ko pa napapanood. Ang ganda, no? Ang galing talaga rin ng SMNI at nila Pastor Kibuloy, no? Totoo pala yung bundok talaga yung Arayat. Nakikita ko lang yun eh. Yung Arayat na yan, nakikita. Inakyat namin. Kaya lang nasa paanan lang kami. Nasa paanan lang kami. Hindi ko na kaya dahil baka bumigay ako eh. Siyam na lang, tusok. Tay Amik, yung pala yun, Chicheria Piatos. Yan, Nakshayri Vlog. Piatos. Thanks, Boss Amik. Natural lang, ikutin ang totoo ng mga kalaban, yung trabaho nila. Siyam na lang pala. Ang problema sa Wadcom, binobobo nila yung tao. Sila lang naman na nagbobobohan kasi alam naman nila na walang ginawang illegal o mali si BP Sara. Kaya po ganun si Atty. Claire nagsalita laban kay BP dahil Castro din siya. Parang Franz Castro 2 lang. Vivian Figueroa, kailan ba naman magkaroon ng spy na ginamit ang tunay na pangalan, tangalang or bangag? Sir Baz, napanood mo ba Christmas party na Malacanang? Sabog yan yata si BBM doon. Grabe naman. Kaya nga para mawala na yan lahat do, hair follicle test lang ang katapat niyan. Maganda Sir Baz, parang yung kwento mo, ang dami mong itinim na purong nara. JC9, kinagat daw ng aso, si Abante. Huwag magpabudol uli, makinig kay PRRD. Tapos. Bakit Boss Baz, pwede ba ma-direct daw to the Senate kasi maubusan daw ng oras? Pwede ba na walang investigation na mangyari sa HOR, sabi ng Makabayan? Pwede po. Pwede po yun. Basta nakakuha sila ng pirma na 103. Pwede nang itatransmit na yun. Sa ayaw at sa gusto. 1/3 lang po makakuha kayo. Direkta na yun. Itatransmit na yan sa ano. Wala na magagawa yung House. Kundi maghanda. Magtalaga ng mga prosecutor. Bakit? Crazy Brooks, kapal pa na. Kaya, ano yan eh, pampa-shortcut yun eh. Kung hindi ako nagkakamali, ganun yung ginawa ni Villar eh. Hindi na po pinadaan sa plenary. Kasi at that time, siya yung Speaker of the House. At that time, pwede pong haharangin ng majority. Pag hinarang na majority, hindi nila matatransmit eh. Haharangin ngayon. So, ang ginawa ni Villar,
siya na yung magdadasal. Ganito yung drama nun eh. Tandang-tanda ko yun. So, pagkatapos na magdasal, hindi nag-amen, tinuloy niya, no? Maraming salamat, Panginoon. At tinatransmit ko po na mayroong 103 boto, ganun. Ang ating impeachment sa Senado, pak! Sabay nag-declare siya ng recess. Gulat ngayon lahat. Galing din ng drama na yun. Ang drama nung ano na yun, nung kay Erap, very dramatic eh. Pati yung pagtatransmit, hindi siya kasi balak ng ano nun. Nagpa-interview pa yung majority maka-Erap eh. Haharangin namin yan. Kahit na anong gawin nila, haharangin namin yan sa plenary. Mas marami kami. May pirma na. Nakapirma na yung 100. Yung kumbaga 1/3 nakapirma na. Tapos siya na rin na nagdasal. Si Villar na rin. Pagdasal, sabay transmit. We are transmitting the impeachment to the Senate. Sabay palo. Pak! Recess. Pak! Objection! Objection! Nag-object. Pinalo na gano'n. Recess. Direkta na. Kaya meron ng pirma kasing 1/3. Kung talagang matapang sila, tuloy na nila ang impeachment. Yan. Wag iboto. Sino man pipirma dyan, wanted na yan sa mga tao. Need natin yung listahan ng bumoto para malaman ng tao kung sino yung mga hudas ng mga yan. Wala pa nga eh. Malamang hindi sila makakuha ng 103. Kung meron na yan, Boss Bads, tanong po, kung magkano bayad sa mga kongreso na pipirma para ma-impeach si BP Sara? Ako hindi ko po ugali yung mga nag-speculate. Marami pong vlogger yung pwede yung pagtanungan diyan. Dito po ano lang rito. Suri-suri lang tayo, suri. Hindi po tayo yung nag-speculate ng mga bentahan. Walang aalis. Hi po Ate Sherry, vlog. Markado ya kayang mga pipirma. Boss Badong, noong 2018, nagsasagawa lang ang INC ng charity walk at nalagay sila sa Guinness World Record sa bilang na 1.5 million na umatin. Grabe. Kaya matakot ka, kukulamin kita. Gibron, taga Baguio ka ba? Good PM, Boss Buds. Denascarte, Nacio de Jose. Death wish ng political career na isang politician ng pagpirma sa impeachment na yan. Tumatawa, umiiyak, nagagalit. May nagpapataas presyo pa dyan bago pumirma. Musta na